Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Nabenta yung kotse namin, yung bahay namin, nailit na ng bangko. Maiilit na, hindi, yung isa maiilit na. Oo. Binenta na namin ng tuluyan. Kasi wala talaga. Tapos yung bahay na tinitirhan namin, parang lupa ng parents ko yun. Tapos tinayuan namin ng bahay na simple lang. Ginawang tahian, Ginawa nalugi namin din. tahian, na nalugi. Kaya bumalik uli kami sa construction. Pero talagang yun yung time na So, may construction na kami, wala naman kaming project. Yes. Noong mga time na yun, ang hirap makahanap ng project, ang hirap Nangungutang sumali kung sa bidding. saan. Walang-wala talaga kami. Sabi ko, sige kasi nagtatrabaho ako nun sa John Robert Powers as an English teacher. Punta ako Singalong. Kinukuha ko yung pera. Umuulan talaga nung time yan, di ba, Undoy? Bahana sa Singalong. Naglalakad ako. Alam niyo, parang sa pelikula na naglalakad ka na tumutululuha mo. Parang awang-awa ka sa sarili mo. Oo. Kung paano ko ipasa sa uli yung inutang mo, yun ang pinakamahirap sa lahat Kung paano mo gagawa ng paraan. So inaaway na kayo ng mga naniningil? Actually, nung nangutang kami may mga friends kami na, yun yung malaking tulong na pinautang kami. Pero alam din nila kasi contractor din sila. Yung pinautang sa amin, parang pakikiusapan mo na, ate, baka pwede sa susunod na O sige, walang problema. Very maluwag naman. Doon yung parang medyo ginhawa, no? Pero syempre yung sa bangko, yun yung wala kang magawang paraan. O yung kotse namin na binili, second hand na nga lang namin binili. Hinatak pa? Hindi, yung si Global The Win yan? Hindi, yung isa. Yung kotse natin ngayon, yun iniwan na natin. Si Adventure. Oo, inutang namin yun. Parang 12,000 per month ang monthly amortization niya. Hirap pa kami noon buuhin. Kasi di ba pag nagpalya ka, may interest pang ipapatong. So yun yung parang ginagapang namin yung sasakyan na yun na kasi ang hirap na walang kotse tapos 4 yung anak namin. Hindi namin alam kung paano. Siya nagtitinda ng bubong noon time na yun. So ito yung sasakyan na yung kinukwento ko sa interview namin na minsan nagpapalya kami sa 12,000 per month. Yung monthly amortization niya. Tapos sa buhay namin itong kotse na to, nandyan yung mga anak ko nasa likod, tapos yung mga daddy nila nandito sa harap. Bahay namin to. Bahay walking house. Pag nagkisa-site inspection kami, kasama namin yung mga bata. Tapos dito na namin tinitipla yung gatas. Dito kami nagpapalit ng diaper. Yes. Kulang na nga lang kung may paliguan, dito na rin kami maliligo. Oo, sobrang madami nang na baka pwedeng bilhin. Kahit anong presyong ibigay sa amin, hindi namin binebenta tong Adventure. Nahatak lahat, naibenta namin lahat at nagko-commute na lang kami. Ito naging kasama namin sa hirap at ginhawa. Ito na, ang naging umpisa namin, parang dito na kami naging hanggang sa lumaki na yung business. Yes. Dala nyo to. Yes. Actually, yung mga upuan niyan, yung mga wires niyan, lumalabas na nun. Pina-re-upholster ko pa yan. Dapat gawin ng artwork to. Yes. Naka-display na lang as an artwork. Yes, Bali po, ang nangyari po nito, nung nag-umpisa pa lang kami mag-asawa, syempre, jobless ako. So, ang nangyari po nito, nag-apply po ako sa biyanan ko ng trabaho. Sabi ko, Daddy, baka pwede mo naman bigyan ako ng trabaho dyan. Ako na muna magbantay ng mga site mo. So, binigyan naman ako ng pagkakataon at hindi pa masyadong magaling at marunong noon. So talagang ginawa ko, sipag ko talaga, mula umaga hanggang hapon talagang binabantayan ko yun, binabalikan ko yun. Hanggang hindi ko napapansin, kasi hindi naman ako nag-aaral ng engineering talaga, dahil actual experience talaga natutunan ko. Natututo na ako sa mga foreman ko. Kung paano ang diskarte, paano yung paglatag ng bakal, paano lahat. Minsan nga, sila, yung mga foreman, minsan magagaling pa sa mga engineer. Yung mga engineer kasi magagaling talaga sa libro yan. Computation, lahat-lahat. Pero pagdating sa mga foreman, actual execution. Pati paglusot sa ilalim ng drainage, magmula sa lahat ng klase ng bagay, kaya na lang diskartehan yan. Na kahit minsan di na nga nagbabasa ng plano kung paano yung pagsuksok ng bakal. So, pabasahin na nila nakapiraso yung plano. Alam na nila i-implement yung bagay na yon. So, doon ako natuto. Hanggang tumagal-tagal, sabi ko sa biyanan ko, penging project. Daddy, baka pwedeng humimalay na ako. Baka pwedeng makahingi ng projects. At pumayag naman ang biyanan ko at pinahiram pa nga niya yung lisensya niya sa amin. Tapos, magmula doon, sabi ko sa biyanan ko, Daddy, bakit mo kami sinisingil ng license fee? Sabi niya, hindi. Business is business, sabi ng binan ko. Siyempre, parang nung mga time na yon, minasama ko yon. Kasi bakit naman sinacharge kami ni Daddy ng license fee? Asawa ko naman yung anak niya. Oo. Pero hindi namin akalain na doon pala kami matututo. Doon pala kami magiging successful. Kasi kung siguro nanatili kaming umasa doon sa biyanan ko at hindi kami tuniruan ng talagang tunay na tinatawag na business is business, family is family, parang magiging dependent ka lang sa lahat ng klase ng bagay. So doon naturuan kami na maging tumayo sa sarili namin. Tsaka una kami naggawa mga private bahay. Pero kasi walang kita sa ganun kasi doon sa program of works, yung client namin, nilagay lang namin na plain na simpleng ilaw lang. Gusto ending, yung end product, chandelier na. Wala naman dun sa program, wala sa budget. Minsan ang hirap nila sumunod. Minsan ang hirap nila sumunod sa mga
bill of quantities. Kaya sabi namin, ang hirap nito, doon na lang tayo sa City Hall. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Ayan, okay. Paano kayo nakapasok doon? Bali, nakapasok kami doon, nagbid lang, at saka nagkaroon ng opportunity at ginandahan lang namin po ang gawa namin, tuloy-tuloy. Maliit na project to? Maliit lang po, hanggang lumaki, hanggang nagtuloy-tuloy po ang mga experience namin, hanggang naging malalaki na po yung mga projects. Ano yung nakuha yung sa DPWH? Di ba ang daming, sabi nga nila, madaming bidding, red tape, mga ganun. Hindi, bid lang po. Paano kayo nakalusot doon sa bidding? Yung prices namin, lower than yes. Mga gano'ng kadaming project nyo sa isang taon? Noong time sa na yun, gobyerno? parang 10 yata, masaya na tayo. Parang dati noon, pag mabot na kami ng mga 50 million. Wow. Na maliliit. Na maliliit, na Parang 4M, 5M, parang accumulated. Masaya na kami. Pero nung tumagal-tagal po, parang na-overwhelmed din kami. At minsan, pangit din palang kumuha ng napakaraming maliliit. Parang mas maganda pala na kumuha ka na lang ng kahit mga isang malaki o dalawang malaki para yung pagbabantay at monitor mo, dalawa lang halos. Kaysa kumuha ka ng 10 maliliit na tag 5 million o di ka tag 10 million. So yung management mo, hindi ganun karami. At hindi rin karami yung set ng equipment na pwede mong gamitin sa... Pati documentation niya. Pati documentation niya, mahirap pag masyadong marami. Anong malaking project ang nagawa nyo na nagpabago ng buhay niyo? Actually, marami eh. Kasi nagsunod-sunod eh. Sunod-sunod na. Nagsabay-sabay pa nga eh. Tapos, dahil sa mga ahensya ng gobyerno, hindi ko mo naman talaga kailangan ng sobrang laki ng puhunan kasi may mobilization naman po yan. So, yun lang naman piniikot namin ng piniikot at may tulong ng kapirasong tulong ng bangko, yun lang po. Saka importante yung trust nila sa inyo. Yes. Hindi dapat masira. Opo. So yun na, nakapagawa na kayo ng mga sunod-sunod na project. Paano nabago nito yung buhay ninyo? Ano mga changes na nangyari? Siguro ang sa buhay, personal life namin, hindi na kami nag-iisip or hindi kami natatakot mag-grocery na on a budget with 4 growing kids. Yung pangalawa, hindi ka na natatakot magbayad ng tuition fee na ibuo mo na. Kasi noon yung tatlo, apat na sila pala nag-aaral, ang hirap na installment basis, minsan pumapalya ka pa. Nakikiusap pa kami. So yun yung medyo yung parang, yung tinik na, alam mo na whole year bayad ka na, wala ka nang iisipin sa mga anak mo na yung tuition fee nila, yung gamit nila sa school, hindi ka dun sa sale bibili kasi alam mo may budget ka naman. Tapos sa employee side din namin. Sa employee side namin, syempre, the more na maganda namin, sumusunod na kami ng sumusunod sa batas. Kasi kadalasan po kasi ng ibang mga construction company, palibasa ang tawag nila doon ay project-based. Kadalasan, hindi sila masyadong sumusunod sa batas dahil inisip nila, pag tapos ng project, hiwa-hiwalay na tayo. So sa amin, hindi po. Ang ginawa namin, dahil tuloy naman yung mga project namin, talagang ginagawa namin regular kaagad ang mga tao namin. At binibigay namin kung anong government requirements na makasunod ka sa batas. At katunayan, nilalagpasan pa namin kung ano ang wala pa sa government requirements, dinadagdagan pa namin ng iba't ibang uri ng mga benefits yon, katulad ng insurance, healthcare, at saka other benefits pa po. Yun ang way din ng pasasalamat namin sa lahat ng mga employees namin. Dahil kung hindi naman dahil sa kanilang lahat, hindi kami abot sa ganito. Hindi kami makakarating sa ganito kasi ng tagumpay. Kasi kung kaming dalawa lang, hindi namin kaya yun. Kumbaga, inalagaan namin sila dahil inalagaan naman talaga nila ng gusto ang company. Kaya binabalik namin sa kanila lahat. Kumbaga, kaya kung kami po may mga Christmas party, talagang bongga kami magpa-Christmas party. Kasi hindi kami yung bosses na you need to make an appointment bago kami makausap or dito, kung ano yung sinabi ko, yun yung susundin. Kami very open sa suggestions, ideas nila, kasi baka mamaya, oo nga, boss nga kami, pero mamaya yung ini-implement namin na mga rules or regulations, hindi na yun. So, very open kami sa conversation with our employees. Yun yung sinasabi ko sa lahat ng interviews, nagpapa-interview sa amin, we leave our doors open. Why? Sisilip lang sila, may gawa ba si sir or si ma'am? Wala. Kakausapin na lang kami direct. Kasi hindi na namin pinapaabot yung problem or situation na malala na. Nasosolve namin kaagad, let's sit down, let's talk about it, ano nangyayari. O hindi kami yung typical bosses na ang hirap kausapin. Gusto namin kaagad-agad at gusto namin malapit. Actually, malalapit yung mga employees namin. We treat them like our second family. Kuya Curly, napansin ko dito sa building nyo, punong-puno na mga stones. Para ba mga kristal? Paano ka ba nahilig sa ganyan? Nag-start ang paghilig namin sa ganyang klase ng bagay. Simula po nung before po kasi, nag-start kami sa pungsoy-pungsoy kasi may kaibigan kaming isang Pilipino na may kaibigan Chinese na naniniwala siya sa pungsoy. Sabi ko, ba't hindi kaya natin subukan? Bumili lang muna kami ng tag 10,000 ng mga pungsoy art. Tapos may placement siya, binabasa ko yung kay Martes Allen, kay Lilian Tu na mga books, every year yon. May placement siya kung saan dapat ilagay. So sinubukan ko, sabi ko, ba't gano'n? Parang hanggang na dating. Minsan wala na kaming pera, nakasingil kami. Minsan parang kulang ka na ng ganito, biglang maya, biglang may dumating. Tapos sabi ko, parang hanggang parang namamagnet niya. So sinubukan ko hanggang nung sumunod na taon,
20, nag-aaway na kami mag-asawa dahil ba't daw ako gumas ng pang-pungsoy items na umabot ng 20,000. Pero ang ganda ng result, so ang nangyari, nung sumunod na taon, umabot na kami ng 100,000 sa pagbili ng iba't ibang mga klase ng pungsoy items para ilagay dito sa north, south, west, east, iba't ibang klase ng placement yun. Taon-taon pinapalitan kasi yun. Napansin namin sandali, parang kakaiba talaga parang may hatak talaga na parang ang gaang ng dating. Pero sa kabila ng lahat ng yun, ang faith pa namin kay Lord, hindi naman talaga nawala. Kasi sabi nila, pungsoy is science. So sabi ko, wala namang masamang maniwala sa swerte, wala namang mawawala sa'yo, mababawasan ka lang ng kapirasong pera. Tapos ang tumagal-tagal, umabot na kami ng milyon sa pagbili ng iba't ibang art ng pungsoy. Milyon na? Ngayon nagtaka ako, sabi ko, damar na tumakas kami sa pungsoy, ba't parang ganda ng pasok ulit? Sabi ko, dali lang. Di ang ginawa ko, nag-research ako sa pungsoy ng China. Nagkaroon ako ng kaibigan na Chinese dito sa may Ongpin. So sabi ko, saan nakakabili ng ganitong klase ng mga bagay? Pero gusto kong malalaki na, para malaking swerte ang dumating, sabi ko. Pagkatapos sabi niya, naku, mahal yan. Sige, okay lang, try ko lang. Kasi ang katwiran ko, yung painting nga ng pagkamamahal, nabibili natin para maging art sa mga wall natin. Tapos isang tao lang na pwedeng magnakaw noon ang kayang magbuhat. Samantalang ito, magkakaroon ako ng art. Tapos pag may gustong kumuha ng bagay na yan, nako, mamamatay muna siya pag nadaganan siya niyan. Sobrang bigat. So ang bigat yan, hindi yan makukuha, mananakaw ka agad. At pangalawa, may swerte na ang display, dahil pungsoy nga yan, plus may art ka pa na dekorasyon sa office. Katulad dito, ito nasa likod. Katulad po dito. Ang laki. Ito po, pinaship ko po yan from China mula doon sa isang kaibigan ko po rin na nagka-curvings talaga, si Jay. Kay Jay po yan. Yan po ay jade art po. Ang jade kasi, akala natin green lang yung jade. Pero ang jade po, iba-iba rin po ang kulay niya. May classification din po siya mula sa iba't ibang kulay. Ang pinakamahal lang talaga na jade, kaya nasanay tayo na ang kulay ng jade ay green. Kasi yun ang pinakamahal na jade, kulay green. Pero yung mga ganito klase parang yellowish lang, medyo cheap kind of jade lang yan. Pero isang buo yan, naki-carve. Bali hinati-hati sa ano yan, sa 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 pa nga, kasi nga hindi kayang buhatin yan ng mababasag siya lalo. Kaya pinutol-putol. Dito na lang assemble. Kuya Curly, ikot tayo din sa lugar mo. Ano mga klase ng mga bato makikita natin dito? Ito, mga citrine. Ito, ang ibig sabihin naman itong bato na to, mga citrine yan. Citrine, ibig sabihin nan, money, for money ang ibig sabihin. Ibig sabihin parang ina-attack mo yung money. So sabi ko, wala namang masama. May natural stone ka pa, may money ka pa na pwedeng pumasok. Citrine ang tawag dyan. Citrine, stone. Ito yan, pareho rin. Tapos ito naman, yung mga art na to, yung pink jade naman to. Pink jade. Akala ko dati, isa lang ang kulay ng jade, pero iba-iba pala ang kulay ng mga jade. May mga maliliit ka rin dito. Yan, mga jade din yan. Talaga ang gaganda ng pagkaka-art sa kanya, tulad po dito. Ito naman, money catcher naman yan. Frog yan, na jade din, na pang-catch ng pera daw. Kaya yan, may mong pera siya, Chinese money. At mapapansin mo, napapaligiran niya ng iba't ibang parang gold bars or money coins. Kasi minsan pag inisip mo na magkakapera ka talaga. Pag inisip mo na makakasakit ka talaga. Pag inisip mo ang problema, magugulat ka na lang, maya-maya may problema ka na. Kaya dapat ang isipin mo, yung positive energy, pag inisip mo positive din na papasok sa'yo. Pag inisip mo negative din na papasok sa'yo. So, kaya mapapansin mo, lahat ng dapat ng mga art mo, positive. Tulad yan, tungkol sa pagkakaperahan ng mga gold bars yan. So, ang ibig sabihin yan, iniisip parang naglalagay ka ng isang bagay na marami ang pera, marami ang bars. So literal parang literal, gusto mo lagay sa bahay mo kung ano yung gusto mong makuha. Yes, kung anong bagay na halimbawa. Naglagay ka ng painting sa wall ng bahay mo na isang painting na nakakaiyak, nagdurusang tao, yun din ang magiging reflection ng puso mo. Yun din ang magiging laman niya. Pagising mo sa maga. Ito, meron dito. Ayan, ito naman po, ang tawag ko dito, amethyst stone. Ano naman ang amethyst? Ang amethyst naman yung parang love, ang ibinibigay niya, success and wealth din. Pero more on love siya. More on love. Kaya pag nakakita ka ng kulay na ganito, parang mapapansin mo, umiiba din yung aura ng mukha mo, umiiba din yung aura ng puso mo. Parang love. Parang love. Ito, sino ba to? Love. Ito naman si Kwang Kong, ang ibig sabihin nito, wealth and success. Kasi ito yung parang general ng mga Chinese. So ibig sabihin, pag inisip mo wealth and success, maging successful ka kasi inisip mo successful eh. Wealth, pag inisip mo rin yung wealth, kasi kung anong ilagay mo sa isip mo minsan mangyayari, pag inisip mo minsan na magkakasakit ka mamaya, magkakasakit ka eh. Pag inisip mo hindi ka magkakasakit, minsan, lalong hindi dati sa'yo yung sakit, lalong parang tawag doon yung mind over matter kung tawagin. Parang pungsoy din yun eh. Pero hindi na to bato. Hindi to bato. Ito, bakal siya. Bakal yung na. Bronze. Symbolism lang siya, no? Yes. Ito naman, ganun din, amethyst din yun. Bigyan namin ng iba't ibang klase ng stone. Kasi yung mga stone na yun, may mga ibig sabihin, yung parang healing, something, iba't ibang uri ng ibig sabihin.
Arwana. Arawana naman, ibig sabihin niyan, wealth din yan. Wealth. Kasi una-una, parang coins kasi yun eh. Coins. Money, ang kaliskis niya. Kaya mapapas mo sa Chinese, yung Arawana is a symbol of money. Ba't di ka nalang bumili ng totoong Arwana? Bakit? Yung Arawana na Mas mahal pa yata yung bato na yun. Namamatay kasi yun eh. Si Buddha, yun naman ang ibig sabihin ng Buddha. Ito naman, parang pag nakakakita ka niyan, di ba, minsan parang relax ang pakiramdam mo. Parang, kaya mapapansin mo, yung mga ganyang klase, makikita mo sa mga spa. Mga spa na... meditation spa. Yes. Kasi ang ibig sabihin ng meditation niya, nagpapahinga ka, nagre-relax ka. So tuwing makakita ka ng ganyan, parang nagkakaroon ka ng inner peace at saka relaxation. So natural stone talaga, ganyan ang itsura niya? Yes, oo. Kasi di naman hindi perfect yung shape, no? Oo. So ngayon, pag inisip mo yung nakaka-attract na bagay na, ay, nakaka-attract ng bagay na pera. So, pag inisip mo na nakaka-attract ng pera yan, minsan yun din ang nilalagay mo sa utak mo na nakakapag-attract. So, parang magiging instrumento siya na mag-isip ka ng isang bagay na nakaka-attract. Yun ang paniniwala mo. So, ibig sabihin, yun ang tinatawag na mind over matter minsan. Ano naman to? Ito naman, ito ay pangsalok daw ng swerte at saka pag-ibig din, love. So, ito po. Dito nilalagay dapat mga alahas, jewelry. Pero dahil nasa office yan, hindi po namin nalagyan ng alahas yan. Hindi na baka biglang maglako. Ang bigat nito, no? Paano pinasok to rito? Ano po, ang ginamit namin dito, ano yung backhoe. Kasi ilang tonelada rin po ito, halos magdadalawang tonelada rin ang bigat niya. Kasi mas mabigat po ito kaysa sa normal na bato. So habang ginagawa yung building nyo, yun, nilalagay na yan? Pinasok na. Kasi hindi niya kayang ipasok. Kailangan sisirain mo yung glass kapag once na tapos na. Kaya pinasok na muna. Okay. Yun. Ito naman, si Kwang Kwang din yun. Yung isang kaibigan ko rin na si Jay, ang nagpagawa nito sa China at pinadala dito. So ito naman, ang version naman niya, kapareho din naman doon, kaya iba lang yung kulay niya. Bronze din to. Bronze. Yun, sobrang bigat din yan. Anong sinisimbolize niya? Success, wealth, at saka prosperity. Eto, dito ko na-impress. Ito, jade din po yan. no? Jade din po yan. Pero mapapasin kinerve ng matinding hand yan. Ito po ay isang taon daw mahigit na kinerve ng isang magaling na magka-carvings. So isang buong bato to? Yes po, bato po yan. Tapos inukit-ukit niya hanggang sa magkaroon ng mga imahe. Oo. At ito, bato to na alam mo yung jade na, alam mo yung matandang-matanda na may halong kahoy? Di ba minsan ng kahoy, nagiging parang jade din yun sa nakalaunang napakahabang panahon. Kaya mapapasin mo, yung texture niyan, nagiging may portion na bato at kahoy. Tingnan mo naman, no? Halika, joke, tingnan mo to. Paano niya na carve itong mga puno na ganito? Galing sa bato. Grabe yan. Pinong-pinong pati yung tao. Kinarve yan ganyan. Isang buo yan na bato. Papaswerte din yan. Pero sabi ko, talagang swerte talaga dahil una, isang uri ng art kasi ito eh. Isang uri ng art. Mapapasin nyo, jade elephant din to. Kaliwa at kanan yan. Yan. So ito, ang ibig sabihin yan, success and wealth naman. Bakit? Kasi ang elephant, ang sinisimbolo niya is malaki, malakas. So parang pag once na yun ang ginawa mong symbol, isang malaki at malakas, iniisip mo parang malaki at malakas ka na rin. Ganun yung prinsipyo, no? Parang kung ano yung nakikita mo, ma-invite mo yung mga qualities doon. Yun, ito, isa pa to. Parang yung kanina rin. Ito, mas matindi rin po ang ano nito. Yung carvings niya. Ang maswerte din daw to. Oh my Jade gosh, din siya. grabe detalye. Jade, pero ibang kulay ng jade naman to. Yun, kaya madetalyado yan. Bato, mga tao. Yung ano niya, Imagine sa isang bloke yan, isang buong, inisa-isa nila yan. Inukit-ukit yan hanggang sa magkaroon ng form. Kaya yan, talagang ano siya, yung very rare yung ganyan. Hindi siya, hindi siya, kasi ang hirap ano yan, ang hirap. I can just imagine, paano yan? Ilang taon na gumawa nito? Ilan sila na carver? Hindi ko lang malaman, basta ang sabi sa akin, ang nag-curve doon yan ay inabot ng mahigit isang taon. Lang? 1 year. 1 year lang, sa ganito ka-complicated. Kaya naintindihan ko yung presyo nito. Minsan, hindi na yung bato ang pag-usapan natin yung talent na lang ng nag-curve niyan. At the same time, may pampaswerte ka na, may ano ka pa. Magkano yung price nito? Ganito po, umabot din kami ng halos mga 7. 700? No, million. Oh my God! 7 million, guys! Yung ganyan. Pero sobrang hirap naman gawin yan, no? Pero at saka ang bigat po niyan. Ito, balit din. Yan. Hindi naman masyadong mabigat yan. Kasi sabi mo raw, Kuya Curly, kapag kaya mong buhatin yung jade o yung bato, pwede mo nang iuwi. So, ito parang ano, kaya ko, pwede ko na ba iuwi ito? Pwede na? Joke. Hindi nga bawi. Hindi ko kaya iuwi ito. Kailangan ang pinabubuhat naman dito, yung malalaki lang. Ito naman, yung ano namin. Uy, ganda nito. Ito naman, mapapasin mo, ganun din. Mapapasin mo, pera. Pera ng Chinese, yung kaliskis niya.
Kasi dapat lagi mong iisipin pera. Magkakapera ka. Oo. Pag inisip mo hindi ka makakaroon ng pera, huwag asahan mo na hindi ka na talaga makakaroon ng pera. Iba rin ha? Oo, pero Parang mapapansin mo. ceramic. Ano siya, mabigat to, sobrang bigat. Oo nga, no? Oo. Ito, pero coins din siya, pampaswerte din. Yun. So dapat siya nakaharap sa labas. Para yung swerte daw. Papasok. Yun. Ito naman, palaka. Ganun din, katulad nung nasa taas kanina. Money catcher siya. Nagka-catch siya ng pera. Kaya mas maganda kapag may bisita ka, nakatutok siya sa bisita mo. Para yung bisita mo, makukuha mo siya. Yung client mo, makaklose mo kagad yung deal. Kasi parang Ginamagnet niya. Oo, parang kinukuha niya yung ano niya. Yung opportunity para sa kanya. Kaya tawag dito money catcher. Yun. Ito naman kay Buddha, hindi naman nagbago ang religion namin, hindi rin nagbago ang faith namin. Mas lalo pang lumakas kasi ito lang naman parang inspiration mo lang naman to. Hindi naman para sambahin mo o ano pang mga klase ng bagay. Parang artwork, no? Yes, may art ka na. Artwork na minsan, may mga dumarating naman na, ano, na hindi mo ma-explain na kasi pinapakita kasi nito, may pera, may gold. O di ibig sabihin parang wealth. Malaking tiyan, natural, sagana. Literal eh, no? Sagana, nakangiti, natural, masaya. So yun lang naman ang binibigay niyang sample. Eto. Wow, ano naman kwento nito? Ito naman, nakita ko lang to sa Facebook noon, nakita ko sa isang punsoy, ang ganda. Ang liliit. Lahat ng nakita ko ang liliit, parang ganito lang kaliliit. Tapos mga ano sabi ko, ayaw ko na maliit. Gusto ko parang malaki yung swerte. Malaki din ng ganito. So ang ginawa ko, kinausap ko yung isang Chinese angkin, boss, kaya mo bang gawa ng ganito kalaki? Sabi sa akin, boss, mahal yun. Hindi natin kaya yun. Pero kaya mo ang gawa? Kaya nang mahal, mahirapan ka. Sabi ko, sige, gusto ko magkaroon ng ganon. Kasi naniniwala ako na may swerteng dala yung ganong klase ng bagay. Sabi niya, ikaw palang makakapagpagawa ng ganyan dito sa Pilipinas. Sabi sa akin. Tapos may ganito. Yung tinanong ko sa kanya, anong ibig sabihin ng ganito? Nakasulat. Ang ibig pala sabihin niyan, luck. Lucky. Swerte. Ang ibig sabihin, talaga swerte ang ibig sabihin nito. Sabi ko, di swerte pala. Go. Kaya may meaning din to. Lahat ng nakalagay na isda dyan, may bilang. So ginawa ito sa China? Yes po, oho. At isang buong ano yan? Isang buong bato? Isang buong bato yan, double-sided. Yung likod kasi niyan, Phoenix and Dragon. Tapos itong harap. Kasi gusto ko sana buwan-buwan, iba-iba ang background ko. Halimbawa, next month, ang background ko, Phoenix and Dragon. Tapos next month, ang background ko naman ito. Ang problema, so sobrang bigat niya, halos 4 na tonelada yan. Baka mamaya makapatay ng tao yung mga empleyado ko. Pag inikot pa ganyan, kasi ang bigat talaga, baka mamaya makadisgrasya lalo. So ang ginawa ko, Phoenix ko na lang, kaysa makapatay pa ng tao. Ano itong mga crack na to? Natural po yan, dahil ito po talaga, sa totoo lang, sa wild talaga, hindi ka naman makakuha ng ganito buong slab. Wala kang makakuha ng buong slab ganito. Kaya ang ginawa nila, pinagdugtong-dugtong, yung mga ganyan, pinagdugtong-dugtong. Kasi wala pong namimina na ganito ka buo kaagad. Gano'ng katagal ginawa to? Umabot ng 6 months ito. 6 months? Ginawa, ito po. Coming from a life na nakaranas ng hirap sa buhay, paano nyo ibinabalik sa mga tao na nangangailangan? Di ba may saying na charity begins at home? So, naumpisahan namin, yung home namin is here, the office. So, yung mga employees namin, sila yung pinagbibigyan namin. So, sila yung mga nagpo-post. Nung pandemic, hindi namin pinabayaan sila. Every week, may grocery pack sila or yung vitamins or halimbawa, na-confine sila dun sa quarantine facility. Pinapadalan ko ng food, ng vitamins. Yun yung pagbabalik naman namin kasi parang inumpisahan muna namin sa bahay namin bago namin nilabas sa tao. At ngayon nga, nasa labas na yan. Yes. Oo. Balita ko, dinadagsa daw ng mga tao itong lugar nyo. Yes. Mga humihingi ng tulong. Yes. Anong polisiyan nyo pagdating sa ganun? Paano nyo ina-accommodate yung mga tao yun? May mga request lang sila na humihingi sila ng financial or medical. Pero naka-system naman kami. Systematic. Para malaman namin kung sino yung balik ng balik at humihingi. Pero binibigyan pa rin namin. Kasi siguro kaya balik ng balik yan dahil talaga namang baka walang trabaho. Walang opportunity na nasa kanya, kaya wala na naman siyang panggamot, o baka mamaya maintenance na naman, pambili na naman ulit. So binibigyan pa rin naman namin, hindi pa rin naman sila nawawalan. Pero kahit pa paano, nililimit namin kasi baka mamaya nag-aabuso na rin. Yes. Kasi we would like to give everyone a chance. Tama. Hindi pwedeng ikaw lang, hindi nabigay kami ng bigay, may iba mas nangangailangan. Or may iba, kasi parang meron minsan na, bakit yung akin ganito lang? Yung sa kanya ganito kalaki. Siyempre, tinitignan din namin yung situation. Baka yung isa parang cancer patient or siya nangangailangan ng pangkain. Siyempre, iba yung ibibigay mo dun sa gusto lang kumain or dun sa compared sa may sakit. Kailan kayo nagsimula sa pagtulong ng ganyan? Naku, matagal na. 20, simula nung nag-umpisa kami, 2013 yata, 2012, 2013, tuloy-tuloy na. Kahit may mga eruption ng sa ibang lugar, sa Taal. Pinuntahan namin. Yung mga humihingi sa amin ng medical mission through financial at saka gamot na literal na pinadadala doon sa lugar nila, nang humihingi sa amin yung mga kaibigan natin. Yung mga wheelchairs na mga kaibigan natin sa iba't ibang lugar kagaya ng bandang Mindanao area, dito sa bandang Quezon City area, mga Laguna area.
Tapos parang nilimit na namin, gusto namin, kami naman na mamigay, ano kaya feeling? No? So, nung birthday niya, sabi ko, ano kaya magbigay tayong wheelchair? Niya, o nga, no, try natin. So, nagbigay kami ng wheelchair, quad cane, nung birthday niya, parang 2 years ago. Parang inano lang namin, parang hindi natin lawakan yung pagbibigay pa natin. Kasi kadalasan ng pinakamalalaki pagbibigay namin, labas ng Pasig. So, anong nangyari, bakit hindi natin pasok dito sa Pasig? Tinaray lang namin, ang ginawa namin, kasi wala kami alam na pwedeng pagbigyan. Mga wheelchairs, etc. O ano pa mga klase ng bagay. Eh di, ginawa namin, tinesting namin, sinulatan namin yung mga barangay captains, bakit pwede nyo kaming tulungan kung sino ang pwedeng pagbigyan ng mga tulong. Eh doon sa mga nanonood sa atin ngayon, anong dapat nilang tandaan? Kung sakaling gusto nilang humingi ng tulong sa inyo, paano bang sistema na dapat nila malaman? Gagawa lang naman sila ng request letter. Nilalagay, halimbawa, if it's for medical assistance, meron din kaming siguro nire-request yung, halimbawa, yung copy ng reseta nila, tsaka certificate of indigency. Kasi baka mamaya yung gamot nila, meron kaming available dito. So, binibigay na namin yung parang 1 month supply ng gamot nila, tapos may financial assistance din kasama para yung financial sa ibang bagay, pwede nilang bilan ng bigas or something na hindi nila magagalaw kasi may gamot na sila. Saan nila ipapadala yun, yung letter Yung letter, personal nilang dadalhin dito sa office namin. Okay. Tsaka hindi kami na kasi madami din nagre-request ng GCash, which is parang hindi ako comfortable o hindi kami comfortable dun sa GCash. So, mas better if personal din namin sila nakikilala or nakikita. Ngayong napakaganda na ng buhay ninyo, pag naiisip niyo yung pinanggalingan niyo, parang may parang anong naglalaro sa isip niyo? Paano may explain itong blessing na dumating sa inyo? Opo, parang gusto mong maging inspiration yung nakaraan mo, pero ayaw magbalikan, kundi ang pagbabalik na kailangan gawin mo ay tulungan mo yung mga ganun din na nakakaranas ng katulad ng naranasan mo before. Kasi naiintindihan, kumbaga, ikaw ang unang nakakaintindi sa kanila kasi una-una nanggaling ka dyan eh. So, danas mo yung pusong kung paano ang mahirapan ng ganyan, paano yung utak ng tao na nakakaranas ng ganyan. So, dama po namin yun kasi unang-una po, pinagdaanan talaga namin. Kaya sabi namin, pag nakakakita kami ng ganyang klase ng tao, hindi kami kaagad nagdadalawang isip na tulungan dahil nakikita namin yung sarili namin sa kanila. Sa tingin nyo, saan galing ang lahat na ito, ng blessing na to? Yun nga, sabi nga di ba sabi nga ng husband ko, hindi mo ikahihirap kung tutulong ka sa ibang tao. Parang feeling namin yung tinutulong namin, yun yung nagiging blessing na pabalik sa amin. Feeling nga namin mag-asawa, parang ginawa kaming instrument ni Lord. Na kasi sobrang, pati kami na-overwhelm sa nangyayari sa buhay namin. Kasi never in your wildest dreams, makakaisip ko na magkakaroon kami ng ganito. Oo, parang nananaginip lang kami. Pero yung pagtulong namin sa tao, parang yun yung kung bakit kami nababalikan pa ng more. Parang yun yung feeling namin, good karma, parang ganun. Actually, parang sa akin, nararamdaman ko, baka sabi ko, mukhang may pagtawag pa si Lord sa amin. Baka mamaya itong mga bagay na ito ay pinahiram lang ni Lord sa amin para sa isang bagay na magamit namin, para isang next na uri ng pagtulong. Baka mamaya, ito ang ginawa niyang paraan upang makatulong kami sa iba pang mga tao na talagang walang-wala dahil inisip ni Lord na kayo lang pwedeng makadama sa talagang tunay na kanilang damdamin at pinagdadaanan dahil napagdaanan nyo na ito. So kayo ang unang makakaramdam sa kanilang pangangailangan. Nalunong-una, kayo rin ang nakaramdam before nito. Yung pain nila, yung kanilang pagdurusa, pinagdaanan namin. So siguro baka ginamit ni Lord yun, kayo ang gagamitin ko. Kasi kayo ang unang nakakaintindi sa kanila. Dahil kayo ay dating nasa ganitong kalagayan. Yes. Tulungan nyo sila at i-reach out nyo ang mga kamay nila sa kanila at tulungan nyo sila na makaangat din. Kung hindi man ganun karami, kahit mga ilan. Kaya ngayong inyong storya, ang nagbibigay lakas sa mga kababayan natin na medyo nawawalan na ng pag-asa sa buhay. At kapag narinig nila ang kwento nyo, talagang mas may inspire sila na magtrabaho Sana, na magtrabaho. yes, para maging successful din na katulad nyo. Thank you so much for sharing your inspiring stories with us. Thank you din, Sir. Thank you, Sarah. Kuya Curly, thank you. Thank you.